Magandang hapon po muli, mga kapatid, sa ating lahat. Ngayon po ang araw na muli nating babalikan ang aral yung na-delete na, na ating pong lesson. Itong Lenten series of teaching, lesson number 6. Kasi po napakaganda nito. Kaya minabuti po namin ulitin para mapakinggan ninyo, ma-meditate ninyo, mapag-aralan ninyo kasi napakaganda po ng nilalaman nitong turo nito. O, bago po yan, nais ko po munang basahin sa inyo ang isang chapter dito sa Aklat ni Juan, ang John chapter 20. Chapter 20 po. 1 chapter 20. Verse 1 hanggang verse 10. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Bible. Kumuha po kayo ng Bible. Kung may Bible na po kayo dyan, sa inyong tabi, buksan niyo po ito sa John chapter 20, verse 1 hanggang 10. At ito po ang nilalaman. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at di namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi iwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. At verse 10, at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Ito pong binasa natin ito, ang kapaliwanagan po nito, dito po sa ating lesson na ito na yan mamaya-maya po ay malalaman natin at yan po ay paliliwanag sa atin ni Brother Simon. Bago po yan, tayo po muna ay panalangin. Bago po tayo tumako sa panalangin, yung pong ating mga kapatiran, dito po sa may Eagle Village, tulo po ng Quarry, yung misa natin pinuntahan doon, ng mga kapatiran natin doon, nagkaroon po ng malaking sunog doon na nagmula po sa grass fire. Dahil po sa sobrang init, bigla pong nagliliyab yun. Tuloy-tuloy na nagliliyab patungo doon sa mga kabahayan po doon na puro light materials ang gamit. Ngayon, hindi lang po namin matiyak kung ito po ay tuluyang nasunugan sila o naubos sila ron dahil umalis na po si Brother Simon doon, papunta rito. Kaya hindi na po niya nalaman kung yun po ay nadamay. Pero maliwanag po ron, talaga po nagkaroon ng crash kasi may nagdating ng mga pamatay sunog doon. Kaya panalangin po natin yung mga kapatid natin doon na naway hindi sila naapektuhan. Hopefully, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya pong pangalan, Panginoon, kami po'y nananahan. Wala pong dahilan, Panginoon, para hindi ka namin sambahin. Walang dahilan, Panginoon, para hindi ka namin panalanginan. Ang tiwala namin nasa iyo, Panginoon, sapagkat walang iba kami Diyos. Kami na mahal kung di ko alam. Dahil ang dahilan mo sa amin, Panginoon, kami ay mahal na mahal mo. Salamat po sa kilid mo. Itinataas ko po, Panginoon, mga kapatid namin na naroon sa Eagle Village, mga batang kasama namin sa ating magkakaroon ng feeding, na maliliit na bata, Panginoon, na kusa nakatira doon sa mga lugar na yun na mga light materials ang bahay. Kahawa-awa po sila, Panginoon. At amin po silang idinadalangin naway hindi po sila nadamay sa sunog. Sana po yung walang nasunugan sa kanila na apat po nawa kagad.
dakilang Diyos, ang mga taong ito, na talaga rin pong pagtawagin na Ipures of the Poor, na maasa lang po sa bigay ng aming munisipyo. Dahil sila po rin ay nakaharap din sa matinding suliranin. Ito pong pandemic. Na kung saan hindi namin alam na po pwedeng anytime o any given time magkaroon kami ng mga ganong sakit. Kahit sa aming sariling pag-iingat. Pero higit sa lahat, ikaw mag-iingat sa aming Panginoon, hindi kami kakapitan ng sakit na yan. At dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang pangalan mo. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, maraming salamat din po dito sa aming binasang salita mo na napakaganda. Mga Panginoon, sa aming pong pag-aaral ito, buksan mo po aming mga puso't kaisipan, upang sa pag-unawa namin, Panginoon, ito'y aming masabayan. Dalangin namin, Panginoon, paggabayan mo po kami sa iyong banal na Espiritu upang siya po ang magtuturo sa amin habang kami ay nag-aaral. Salamat po, makapangyarihan Diyos. Dalangin ko rin po sa aking mga kapatid na sa mga oras na ito, nanonood at nakikinig ko. Naway bigyan mo kami lahat ng Espiritu ng kaya pang-unawa upang ang bawat salita na bibitawan po ito, Panginoon, ay aming pong maunawaan. Gamitin mo po ng mightily ang aming kapatid na si Brother Salmo. Tago mo po siya sa iliguran upang ikaw ang mahayag, Panginoon. Sapagkat dakila ka, ikaw ang banal. Kung po pabayaan ng kapatid namin ito, Panginoon, na hindi niya may paliwanag sa amin sa pamamagitan mo, Panginoon, ang lahat ng nais mong ipatin sa amin. Sapagkat ang mensahe mo rito, Panginoon, ay para sa ikalas ng aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat po, dakilang Diyos. Sinasamba ka namin pinupuri sa espiritual at katotohanan. Ito po aming dalangin, sama-sama dalangin, may pasasalamat at pagtitiwala sa iyo, pangalan. Salamat po muli, ito ang dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ito po si Brother Simon para na po sa pagpaliwanag ng ating lesson number 6 na napakaganda po. Brother Simon. Salamat, Elder. Magandang araw. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Muli, isang pagpahalang araw sa inyo. Tayo ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Ihanda po natin yung ating mga Biblia, yung ating mga notes, para po maisusulat natin yung ating mga mapapag-aralan. At syempre, ang pinakamahalaga na dapat po natin ihanda sa ganitong klaseng pag-aaral, yung ating puso, yung ating isip, ay dadalangin sa Diyos upang bigyan tayo ng mapagkumbabang puso at mapangunawang isip na merong makalangit na pangunawa na manggagaling sa ating Diyos. Mga kapatid, muli isang mapagpalang araw sa inyo. So mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa aspetong teknikal o theological ng mundo, maraming may mga likong pangunawa patungkol sa kinikilala nilang Diyos. Ngayon ba mga kapatid, gusto kong bigyan ng linaw ang isang katanungan na gusto kong itanong ninyo sa inyong mga sarili. Sinong Diyos ang namatay para sa kasalanan ng marami? Sinong Diyos ang namatay para sa kanyang mga hinirang? Sinong Diyos ang nagkatawang tao? At sinong Diyos ang muling nabuhay mula sa kamatayan? Yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Sa madaling sabi mga kapatid, kanino natin ipagkakatiwala ang ating kaluluwa? Kanino natin ipagkakatiwala na tayo muling bubuhayin sa araw ng Panginoon kasama ng Diyos? Siyempre, ang Diyos, ang ating Panginoon, na nagpakita ng pag-asa pagkatapos ng kamatayan sa krus. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw at niluwalhati ng ating Amang nasa langit. Sa makatuwid, mga kapatid, walang ibang Diyos na nakagawa ng katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Yan po ay mapapatunayan ng mga nagpatunay ng historical Jesus. May matibay na ebidensya at patunay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito po ay ang ating tatalakayin sa araw na ito.
Ito po itatalakayin natin sa araw na ito. Lenten Series of Teaching Lesson 6, mga kapatid. Ang title po natin ay Patunay ng Muling Pagkabuhay. Pero meron po muna tayong mga gustong basahin bago po tayo magsimula. Meron po tayong paglilinaw, katulad po ng ginawa natin kahapon. Ulitin po natin yung Mateo, Marcos, Lucas. Yan po yung mga tinatawag natin synoptic gospel. Mateo, yan po ay merong Jewish approach na kung saan pinapatungkulan o binibigyang linaw yung pinanggalingan ng ating Panginoon sa laman, no? Yung genealogy of Christ. Kasi po ang Jewish approach ay nagtatanong lagi kung saan siyang lipi galing. Napakahalaga po sa kanila nung pinanggalingan. Kaya po sa Mateo, kung inyo po babasahin sa chapter 1, ipinakita po ron yung genealogy ni Jesus Christ. Sino yung mga ninuno niya, kanino siya galing. Sa Marcos naman po, ito po naman ay mayroong Roman approach. Sila naman ay walang pakialam sa kung saan siya galing. Ang tanong po nila ay kung ano ang magagawa mo. Kaya po, ang Marcos ay nagpapakita ng short summary ng mga ginawa ng ating Panginoon. Short but very, very powerful. Okay? Ang Lucas naman po ay nagpapakita ng supernatural event. Ito po ay merong Greek approach. Kung alam po natin, ang mga Griego, mahilig sila sa mythology. Greek mythology, tama? Marami silang mga Diyos at lagi silang nagiging attentive pag ang usapan ay supernatural. Kaya po sa Lucas, makikita po natin ang malalim na theology patungkol po sa virgin birth. No? Yung isang birhen na naglihi. Kaya nga po, ito ay talagang kahanga-hanga dahil si Lucas po ay isang physicist. Siya po ay isang doktor. Hindi po dapat siya nagbibigay linaw o hindi po siya dapat nagpapaliwanag ng katotohanan tungkol sa virgin birth o paglilihi ng isang birhen sa aspektong medikal. Ganun pa man, si Lucas ay pinagkalooban ng Diyos ng Espiritu Santo upang maunawaan, mga kapatid, yung wonders, signs and wonders na ipinakita ng ating Diyos sa kanyang buhay. So yan po ang Lucas. Ang Juan naman po ay mayroong deep theology. Ito po, meron po tayong diagram dito. Ayan po yung Mateo, Marcos at Lucas. Sila po yung tinatawag na synoptic gospel. No? Pag sinabi pong syn, S-Y-N, together. Diyan po galing yung salitang synchronize. Kaya sa synchronized swimming, dapat pare-pareho ng galaw, sabay-sabay. No? Pag sinabi naman po natin optic, kasi kanina, syn, together. Yung optic, see, nakita. Sa mababaw na pagpapaliwanag, pinakita, sama-samang ipinakita. No? Kaya po itong synoptic gospel, yung Mateo, Marcos, at Lucas, mayroon din pong tatlong siyan. Ano po yung tatlong si? Complete, complement, confirms. Kompleto, no? Hindi palihis-lihis, at kinukumpirma. No? Nagpapalinaw, nagpapatibay. Okay? So, ano naman ang dyan? Wala yung dyan. Wala po yung dyan. Dyan sa synoptic gospel. Ang dyan po, presented Jesus Christ as God became flesh. Ang 90% po ng book of John ay hindi matatagpuan sa synoptic gospel. 10% lang. So, dito po nakasulat yung mga napakahalagang event na nangyari noong mga huling oras, huling panahon ng earthly ministry ng ating Panginoon. At marami rin pong pinangalanan diyan na walang pangalan doon sa Lucas. Katulad ni Malco, na siyang tinagpas na tenga, yung tenga niya tinagpas nung dinakip nilang ating Panginoon. So diyan lang po siya nagkaroon ng pangalan. Maraming pinangalanan sa diyan, pati yung bulag, no? Pinangalanan doon na pinagaling ng ating Panginoon. So yung diyan po ay merong deep theology. Kaya po diyan tayo madalas kumukuha. Dahil batid ko nga po ulit, katulad ng binanggit ko kahapon, naunawaan po ninyo yung crucifixion sa mababaw na pagkaunawa,
Pero ngayon po, pag-aaralan natin siya ng mas malalim upang mas maunawaan po natin, mas maintindihan natin, at mas makilala natin ang ating Panginoon at ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Okay? Pakibalik, Elder. Pakibalik po. Hindi dyan, sa may. Yan. Sabi po rito, Jesus Christ. Jesus Christ. Dapat lamang magsimula ang ating aralin sa dakila niyang pangalan. Dapat lamang magsimula ang ating aralin sa dakila niyang pangalan. So, diyan po natin sisimulan sa pangalan ng ating Panginoon. Okay? Ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating mga mananampalataya? Ano nga ba talaga ang kahulugan nito? Ang sabi po sa unang Korinto chapter 15, nung sinabi po ni Apostol Pablo, na ito ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. O ito yung dahilan kung bakit tayo nananampalataya, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung walang pagkabuhay, walang kwenta ang kanilang pananampalataya, at walang kwenta ang kanilang paglilingkod. Yan po sabi ng Apostol Pablo. Tayong mga mananampalataya, napakahalaga po sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Subalit, sa kasamaang palad, marami po sa atin ay ang may mga mali pang pagkaunawa at pagkaintindi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So ano nga ba ang muling pagkabuhay para sa ating mga mananampalataya? Bakit madaming skeptic sa usaping ito? Ano po yung skeptic? Yung mga skeptic, sila yung mahiling magtanong. Hindi sila magtatanong upang malinawan. Nagtatanong sila upang maghanap ng butas na maipupula o magagamit na katibayan laban sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yan yung mga skeptic. No? Bakit madaming skeptic sa usaping ito? Yung usapin po ng muling pagkabuhay. Ito ba ay totoong naganap? Ito ba ay may matibay na ebidensya na maaaring gamiting suporta upang ito ay patotohanan? At kung ito man ay may katotohanan, bakit madami pa ding nagdududa kung ito ay totoong naganap? Atin pong pag-aralan. So, yan pong mga tanong na yan ay unting-unting masasagot kapag tinalakay po natin ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, mga kapatid. Kaya sana po kayo ay susubaybay. Muli, ito po ay ang patunay ng muling pagkabuhay. Yan po, patunay ng muling pagkabuhay. Meron po tayong kinuwang verse dito sa Mateo chapter 28, verse 5 to 6. Ang sabi po ay ganito, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Yan po ay sinabi ng anghel doon sa mga naghahanap sa ating Panginoon, doon sa kanyang libingan. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay, katulad ng kanyang sinabi. Katulad ng kanyang sinabi. Pag sinabi ng Diyos, magkakatotoo, mangyayari kahit ano pa mang gawin ng tao, mga kapatid. Kung sinabi po ng Panginoon, siya'y muling babuhayin at pinatunayan po yan ng mga katotohanan ilalahad natin sa inyo ngayong araw. So meron po tayong ipe-present na 4 na ebidensya, 4 na patunay ng muling pagkabuhay na pinapatunayan din ng science at ng history, kaya hindi ito pwedeng i-dispute ng kahit na sino. Amen? Okay. Ang una po nating patunay ay ang pag-aalis ng batong nakatakip. So sa libingan ng ating Panginoon, malaki yun. May malaking batong nakaharang dahil ang ating Panginoon, bagamat siya'y pinatay na parang isang kriminal, sabi ng nasusulat, ililibing siya sa libingan ng isang mayaman. So malaki ang libingan, malaki ang pinto, at malaki ang batong hinarang. Okay. Meron tayong sitwasyon na dapat natin pag-aralan. Ang sitwasyon po natin dapat dito ay titignan natin sa Mateo chapter 27, verse 62 hanggang 66. Mateo chapter 27, verse 62 hanggang 66.
Ito po ang sabi. Ang title po niyan, Ang Mga Bantay sa Libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga Pariseo. Sinabi nila, naalala po namin ang sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa. Na siya'y muling mabubuhay pagkaraon ng 3 araw. Kaya't pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ng kanyang mga alagad at kunin ng bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa sa una. Mga kapatid, sounds familiar. Ayan ang mga sinasabi ng mga skeptic, ng mga atheist. Hindi totoo. Sounds familiar. Baka ninakaw ang bangkay. No? Tuloy po natin. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. So nakita po natin ang sitwasyon. Meron pong gustong patunayan ang mga Pariseo, no? Kailangan mapatunayan nila na walang katotohanan ang sinabi ng ating Panginoon. Kailangan mabigyan ng linaw na siya hindi muling mawabuhay at ito ay parte lamang ng kanyang propaganda upang lituhin, guluhin ang pananampalataya ng mga tao. Sa kabila ng mga ito, mga kapatid, naalala natin sa mga nangyari bago po ito, yung kahapong pag-aaral natin, kinonfess po sa bibig ng mga taong nakasaksi na si Kristo ay anak ng Diyos. So kung titingnan ng pag-aaralan natin ng mga naganap dito, lumalaban pa rin ang mga Pariseo doon sa katotohanan. Mamaya po, madadaanan po natin yan. Pero dito po muna tayo. Kahit na narinig na nila ang balita ng mga nangyari nung si Kristo ay namatay sa krus, lumindol, nahati ang dakong kabanal-banalan, no? Nabuhay ang mga banal, gusto pa rin nilang pagbulaan ng katotohanan. So nakita po natin, merong sitwasyon. No? May sitwasyon po dito. Gustong pabantayan ng mga Pariseo ang libingan hanggang sa 3 araw. At kung titignan po natin sa Mateo chapter 28, verse 1 to 4, ganito po ang sabi. Mateo chapter 28, verse 1 to 4. Makaraan ang araw ng pamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Sila ay natakot, nanginig sa takot at sila'y nabuwal na parang mga patay. So makita muna natin sitwasyon. Malaki at mabigat ang bato. Imposible sa makataong pagkaunawa na magawa ito, lalo na kung mula sa loob yung mag-uurong ng bato. So ang argument natin dito mga kapatid, hindi mula sa loob ay nagbukas ng bato. Nasa labas. Okay, tama yung argument nila na mula sa labas ang magbubukas. Ang tanong, ang bintang po kasi rito sa kanila ay ninakaw. No? So, ibig sabihin, yung magbubukas at magtutulak ay mula sa labas. Yun po yung ating sitwasyon, ha? Okay. Kailangan ng ilang kalalakihan upang maurong ito. No? Kailangan ng ilang kalalakihan upang maiurong ito. Napakabigat po niya. No? Pero ganun pa man mga kapatid, bahal sa binasa natin, sa Matthew chapter 28, verse 1 to 4, yung kaparaanan ng Diyos. Hindi naman tao bubukas, anghel. Okay? Kasi meron po tayo mga susunod na pag-uusapan. No? Sa letter B po natin,
meron pong mga sinungaling diyan na patuloy na nagpapagulo ng letter A natin. Yung letter A natin, sitwasyon eh. Muli, nakita natin ng sitwasyon, bantay sarado yung libingan, pero gumawa ng paraan ng Diyos, anghel ang nagbukas. Pero meron pa rin mga sinungaling na patuloy na pinapagulong sitwasyon. Ang mga sinungaling na ito, sila po yung nakakaalam ng katotohanan, ngunit patuloy na pinabubulaanan. Sinungaling. Oh. Nakakaalam ng katotohanan, ngunit patuloy na pinabubulaanan. At kung babasahin po natin sa Matthew chapter 28, verse 11 to 15, ito po kasi ang nangyari. Pagkatapos pong mabuwal ng mga sundalo sa sobrang takot, ito po ang sinabi sa kanila. Ito po ang nangyari sa kanila. Ang ulat ng mga bantay. Yan. 11 to 15. Ang sabi po ay ganito, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ng ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ang buong pangyayari. Kinuwento po nila, no? Tinignan po nila, isinalaysay po nila, sinabi nila, nireport nila sa mga punong pare yung buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito'y inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Meron silang script. May script sila. No? Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Politikero. Oh. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita ng mga Hudyo. So nakita natin, meron sinungaling, nakakaalam ng katotohanan, ngunit patuloy na pinabubulaanan. Tumanggap ng suhol mula sa mga politikero, nakakaalam din ng katotohanan. Pero mamaya, maintindihan po natin ang kabuuan nito. Sundan lang po muna ninyo ako. Meron po tayo ritong tandaan. Ito po ay hindi na magtatagal. Kasi ito ang paniniwala ng mga Hudyo, pero ito'y hindi na magtatagal. Kung napabalitaan po natin, ang mga churches ngayon sa Israel ay nagsisimula ng mag-boom. No? Nagsisimula na po na makilala ng chosen people of God, Israel, ang tunay, makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoon. Okay? Meron po tayo ritong letter C. Paglilinaw. Meron pong suliranan ng mga sinungaling. So sabi natin kanina, merong sitwasyon, merong mga sinungaling nagpapagulo ng sitwasyon, pero yung mga nagpapagulo ng sitwasyon, meron silang suliranin, meron silang problema. Ano-ano po yung mga problema nila? Kailangan po natin mabigyan ng linaw upang maunawaan po ng ating mga kapatid. Ang mga suliranin po ng mga sinungaling na patuloy na nagpapagulo sa sitwasyon na ating binasa o doon sa patunay ng muling pagkabuhay ay unang-una yung mga sundalo at kawal. Bakit po? Parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanila kapag sila'y nakatulog o nagpakita man lang ng punto. Mga kapatid, katulad ng binanggit natin kahapon sa ating aralin, ang Roman soldier, ang kanila pong doktrina, ang kanilang prinsipyo sa buhay, sila ay pinanganak upang makipagdigma. Wala pong room para sa kanila ang kahinaan. Tapat po yan sa emperador, sa gobernador, o kung sino mang kaharap nilang mas mataas sa kanila. Okay? Ulitin natin. Kasi ang dahilan po nila, sila'y nakatulog. Parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanila kapag sila'y nakatulog o nagpakita man lang ng antok. At kung sila man ay nakatulog, for the sake of argument, kung sila man ay nakatulog, sa laki ng batong nakaharang sa libingan, hindi ba sila magigising kapag ito ay iniurong? Hindi ba sila magigising?
magigising po sila. Handa po sila sa pakikipagdigma. Ulitin po natin, ang mga disciple po ay professional fishermen, tax collector, no? Hindi po sila professional robber. Wala silang kakayahan sa pisikal na usapin upang malampasan ang pagiging stricto ng mga Romanong sundalo. Okay? Pangalawang usapin, pangalawang suliranin, yung mga apostol. Ano po meron sa mga apostol? Sila po ay depressed, takot noong una, ngunit matapang na nangaral ng mabuting balita matapos ang kanilang mga nasaksihan. Kung hindi totoo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, anong nag-fire sa heart ng mga apostol na ito? Para tumapang. Paano sila nagkaroon ng conversion na maging matapang sa pangangaral ng mabuting balita ang kanilang nasaksihan? Kung hindi totoo ang kanilang nakita. Pangatlong, magiging suliranin ng mga nagpapabulaan. Si Maria Magdalena. Kung titignan natin sa John chapter 2 verse 2, siya'y tumakbo pabalik. Siya'y papunta doon sa libingan, maagang maaga pa. Ngunit siya'y tumakbo pabalik nung nakita niya na wala ang bangkay, ang katawan ng ating Panginoon. Kung totoo na ninakaw ng mga apostol ang katawan ng ating Panginoon, bakit siya babalik doon sa libingan ng ating Panginoon na kung saan maaari siyang gawing suspect, dakpin, at patayin? At kung makikita natin sa account ni John, si John chapter 20, verse 2, ito pong sabi doon, dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Bakit ganito ang takbo niya? Bakit ganito ang pagkakadeliver niya ng kanyang nasaksihan? Dahil hindi niya rin alam kung ano nangyari at hindi niya nauunawaan ang ipinangako ng Diyos na muling pagkabuhay. Pagkatapos ng kanyang paghihirap sa krus, pagkalipas ng 3 araw, siya muling bubuhayin. Hindi nauunawaan. At dahil hindi nauunawaan, may halong takot. Pagkalito, yung pagsabi o paglapit niya doon sa dalawang apostol, kay Pedro at saka kay John, hindi nauunawaan. Okay? So yan ang mga suliranin ng mga nagpapagulo ng sitwasyon, yung mga sinungaling. Paano mo sasagutin yung mga tanong na yan? Kung ikaw ay skeptic, mas marami kang magiging problema. Amen? Si C.S. Lewis, isa sa mga pinaka-skeptic noon. Skeptic yan ng Christian faith. Ang ating Panginoon. Skeptic siya. Anong sabi niya? Kapag napatunayan na ang Christianity ay totoo, baliwala. Pero pag ang Christianity ay totoo, walang ibang pinakamahalaga sa buong universe kundi ang katotohanan ito. Amen? Amen. Okay. Dako tayo sa pangalawa. Pangalawang patunay ng muling pagkabuhay, ang telang linaw at ang panyo. Ito po ay may malalim na kahulugang theological. So atin pong pag-aaralan, pagkumparahin muna natin si John chapter 11 verse 38 to 39, 43 to 11, at sa John chapter 20 verse 3 to 9. So tingnan muna natin sa John chapter 11, ang kwento po nito nung binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. John chapter 11 verse 38 to 39. Sabi po rito, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na po siyang patay. Talong po tayo sa 43 to 44. Ang sabi po sa 43,
Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlipi ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, akalagan ninyo siya at nang makalakad siya. So nakita po natin dito yung maging pagkabuhay ni Lazaro. Siya ay balot ng telang lino, pati ang kanyang mukha. Sabi ng Panginoon, kalagan niyo siya nang makalakad siya. Okay? Para po makuha natin yung ibig sabihin po ng telang lino at panyo. So John chapter 20, balik po tayo sa Huwa. Verse 3 to 9, ito pong sabi, Sina Pedro at ang sinabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong binalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. So pagkumparahin po natin yan, at saka natin po bibigyan ng malalim na kahulugang teolohikal yung ating pong mga binasa. Ano po yung ating napansin? Ang ating pong napansin ay ganito. Ang magnanakaw ng bangkay, kung ito man ay totoo, for the sake of argument, kung ito man ay totoo, ay wala ng oras pa upang tanggalin ang mga ito at itilog. Napakasino ng magnanakaw na ito kung ito ay totoo. Kaya sabi ron, magkahiwalay na nakatupi. No? Bakit dalawa ang witness na kailangan makakita nung dalawang tela na iyan? Sabi po kasi sa Deuteronomy chapter 19 verse 15 ay ganito. Deuteronomy chapter 19 verse 15. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatunang nagkasala ang isang tao. Kailangan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. Okay? Kailangan 2 o 3 ang saksi. Panghawakan po ninyo yan. Kailangan 2 o 3 ang saksi. Babalik po kasi tayo dyan mamaya. Okay? So ngayon po, ang usapan po natin, yung telang lino at panyo, nakatibayan din ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano ba talaga ang kahulugan nito? Ang sabi po dito, sa Book of John, detalyado ang kapahayagan ni John sa grave clothes ng ating Panginoon. Yung mga binalot sa kanya, napakadetalyado. No? Kumpara sa ibang synoptic gospel. Okay? So, ibig sabihin, meron itong gustong patungkulan, may gusto itong ipaliwanag, ipakita sa atin. Ano-ano po yung mga yon? Sa Jewish tradition po kasi po dalawa po ang sinasabi dyan ng mga theologians. Pero either way, ano man sa dalawa, sa pagkakaunawa ko, nakikita ko, parehas itong kapuri-puri sa Diyos. Ang una po, ang sinabi po ng mga theologians sa Jewish tradition po kasi, kapag ang master ay kumakain pa, at umalis siya sa hapag, at yung 2 tela ay maghihiwalay na parehas na katupi, hindi mo pwedeng ligpitin ang pinagkainan. Kasi po, sabi po doon, hindi pa tapos ang master. Babalik pa siya. Okay? Eh ano naman yung pangalawa? So ito mukhang, grabe pala yun. Okay? Eh ano yung pangalawa? Kasi nasabi rin ng mga theologians. Sabi ng ibang theologians, I did this. Ginawa ko to. Without any help. I'm alive. Tingnan po natin. No si Lazaro ay binuhay mula sa kamatayan ng ating Panginoon, siya ay balot na balot ng
telang lino, mula ulo hanggang paa, hindi siya makalakad. Ang sabi niya, kalagan niyo siya para siya ay makalakad. Sa ating Panginoon, nung siya ay muling nabuhay, wala na yon, tinanggal niya. No? Walang tulong ng kahit na sino, parehas nakatupi. Sabi po rito, when Jesus was raised from the dead, unlike Lazarus, his resurrected body is no longer subject to death. Yung pagkabuhay ng ating Panginoon, yung kanyang katawan, hindi na yun mamamatay. Unlike nung kay Lazarus. Matay ulit yun. Okay? Amen po ba? Amen. So ano man sa dalawa na yan, no? Parehas kapuri-puri sa Diyos. No? Parehas kapuri-puri sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga po, nung nakita ni John sa verse 8, naniwala siya. Yung tela lang ang nakita niya, naniwala siya. So, hindi natin alam kung ano sa dalawa na yon, pero pwedeng pareho yon, pwedeng isa doon. Ang nagbigay ng insight kay John upang maunawaan na nabuhay muli ang ating Panginoon. Bagamat, sa verse 9, hindi pa nila nauunawaan ng malinaw na kailangang mabuhay ng Panginoon pagkatapos ng 3 araw para makompleto ang redemptive plan ng Panginoon. Amen? Okay. Pangatlo po, na ebidensya o patunay ng muling pagkabuhay. Ang pagpapakita. Yan. Kanina, yung bato, napakahirap iurong. At kung sasabihin mo na ninakaw ang katawan ng Panginoon, mas marami kang magiging problema para patunayan totoo o kapanipaniwala ang claim mo. Amen? Pangalawa, yung telang lino na mayroon palang malalim na kahulugan base sa pagkaunawa at sa tradisyon ng mga Hudyo. Pangatlo, pagpapakita. Iyan ang isa sa katibayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano po yan? Sabi rito, ang pagpapakita, meron siyang mga pagpapakita rito. Una, chapter 20 verse 11 to 18 kay Mary Magdalene. Pangalawa, sa John chapter 20 verse 19 to 23 sa mga disciples except kay Tomas. Pangatlo, sa John chapter 20 verse 24 to 29 sa mga disciples kasama na si Tomas. Sa John chapter 21 verse 1 to 2 verse 1 hanggang 20 hanggang sa katapusan. Yung 7 disciples doon sa Sea of Galilee. Doon yung sinabi na, Peter, do you love me? So on, so on, so on. Okay? So all in all, meron siyang 1, 2, 3, 4, 4. Okay? Okay, sige po. Pinan po natin. Isa-isahin po natin. Sabi po sa John chapter 20, verse 11 to 18, kay Mary Magdalene po, sundan po ninyo ako, 1 chapter 20, verse 11 to 18, ang sabi po ay ganito, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, depressed, confused, punong-puno ng takot, no? Mixed emotion. Lahat puro negative. Amen? Amen. Habang umiiyak ay umupo siya at sumilip sa loob. Umiiyak na, silip-silip mga kapatid. Kita niya, nararamdaman niyo yung kanyang sitwasyon ng mga panahon na yun. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may espanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. May halo ng pagmamakaawa, mga kapatid. Okay? Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ibig sabihin, Guro. Sinabi ni Jesus,
Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pupunta ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't umalis si Maria Magdalena. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad, ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. So yan yung una. Pangalawa, si John chapter 20, verse 19 to 23, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Yan. Kinagabihan, araw din iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muli sinabi ni Jesus, "Sumainyo kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila hiningihan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo naman, ay pinatawad na rin ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga nila pinatawad." Amen? Kaya lang, nangyari dito, sa pagpapakita ng ating Panginoon, si Tomas ay wala. Saan po natin makikita yan? Sa susunod, John chapter 20, verse 24 to 29. Ngunit, si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. So, wala siya. Kailangan bigyan natin ito ng linaw, mga kapatid. Kasi kung nakikita po ninyo, kung kilala niyo po si Mr. Ventilacion, si Mr. Ventilacion po ay ang debater ng INC, Iglesia ni Cristo, at ang claim niya ay si Cristo, hindi Diyos. Ito po yung ginamit niyang verse. Ang sabi niya, nung sinabi daw ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, hindi raw yung totoo dahil absent daw si Tomas. Yun ang sabi niya, absent si Tomas. Kaya hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Hindi malinaw sa kanya nung nasabi niya yon. Pero tingnan natin, mga kapatid, ang ating pong pag-aralan. Para makita natin kung may katotohanan ba ang sinasabi ni Mr. Ventilacion o pawang kasinungalingan lang. Ang sabi po rito, "Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking mga daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Kung titignan natin at pag-aaralan ang emosyon ni Tomas dito, siya ay doubtful na. Confused na rin. Litong-lito na rin, mga kapatid. Okay? Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. So, ibig sabihin, meron na siyang sariling paniniwala o paghahanda na kung sakaling makita niya ang Panginoon, kailangan maipasok niya ang daliri nito. Handa siya sa kanyang makikita. Walang katotohanan yung sinabi ni Mr. Ventilacion na nagulat siya, nadala siya ng emosyon niya, dahil siya ay absent, wala siyang alam. Walang katotohanan. Dahil inaabangan niya na ang ating Panginoon, gusto niya ipasok yung kanyang mga daliri sa butas ng kamay ng ating Panginoon. 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ayan na, kasama nila si Tomas, mga kapatid. Nakasara ang mga pinto. Sarado lahat kasi nga natakot sila sa mga Hudyo. Baka hanapin sila at sila naman ang ipapatay. Ngunit, pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo kapayapaan," at sinabi niya kay Tomas. Pagkatapos ng greeting, tingin agad kay Tomas. "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip, maniwala ka." Pinakita niya lahat. Yan. Pasok mo yung kamay mo at daliri mo. No?
Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil sa nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakikita, nakakita, gayon may naniniwala. Amen? So, tinan po natin at pag-aralan, bigyan natin ng linaw. Walang katotohanan na yung sinabi ni Mr. Ventilasyon na nagulat si Tomas, kaya niya nasabi yun. Pangalawa, may confirmation dun kasi. Ang confirmation dito nung sinabi nung ating Panginoon na naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Kasi mga kapatid, tandaan natin sa John chapter 13, sa paghugas ng paa, na tinalakay natin ng mga nakaraang araw pa, sinabi doon, ibinigay na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at alam na niya na siya'y mula sa Ama at pabalik na sa Ama. Kung ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan, mga kapatid, at tatawagin siya ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, sa harap niya, hindi ba dapat pagagalitan at susumpain siya ng ating Panginoon? Dahil ito'y kasinungalingan kung hindi naman totoo at sa harapan ng ating Panginoon? Kuha po ninyo ako. Amen. Tandaan natin sa Revelation, si John, nung nakita niya ang mga kagimbal-gimbal na pangyayari, siya'y napalahod sa anghel. Ngunit na sabi ng anghel, huwag mo akong luhuran. Ako'y lingkod din tulad mo. Pero dito iba. Nung siya ay napaluhod, no? Napasagot, napasalita, si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi siya pinagsabihan ng ating Panginoon. Sa halip, kinumpirma sa pamamagitan ng pagkasalita, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ito ay kung ating pag-aaralan base sa pagkasalita ng ating Panginoon, nagpapakita ng kumpirmasyon. Amen. Amen? Amen. Kuha po natin. Amen. So, yan po yung disciples, including Tomas, nagpakita. So, 7 disciples sa Sea of Galilee, tatalakayin po natin sa mga susunod na pag-aaral dahil yan po ay napakalalim. Kaya pa man, mga kapatid, nagpakita ang ating Panginoon dyan. So, ang tanong, kung may papapakita na ganyan, pwedeng pabulaanan. Kasi mga apostol niya yan eh. Amen? Amen. Mga apostol niya yan eh. Pwedeng magsinungaling yan para sa kanya. Para mapatunayan tama sila at mali ang iba. Bakit hindi siya nagpakita sa lahat? Kung titingnan po natin sa unang Corinto chapter 15, verse 5 to 6, ganito po ang sabi. Sabi po ng Apostol Pablo, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon-tipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na nila. Amen? Amen. Simulan po kaya natin sa chapter 15, verse 3. Yan, para mas makuha natin. Mas maganda po kung sisimulan natin sa verse 3. Ulitin po natin, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga, mga kapatid. Sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Pinakamahalaga yan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Right? At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon-tipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ina. Amen? Amen. So, hindi siya nagpakita sa 12 lang. Marami. Nagpakita siya sa 500 witnesses. Sabi ni Paul, sa kahuli-huli nagpakita rin siya sa akin. Amen? Amen? Amen. So, ang pagkapakita, paano papabulaanan na ito hindi totoo? Dahil meron kang 500 witnesses. Kanina, binasa natin sa Deuteronomy na kailangan meron kang 2 to 3 o higit pang witnesses. Para dinggin, kung ikaw man ay nasa hukuman. Sa hukuman, meron ka lang 10 witnesses. Ang lakas ng kaso mo, we have here 500 witnesses. Dami. Okay? Papatotoo. Di natin kinakausap, di natin sinasabi 50,
Di natin sinasabing 25, di natin sinasabing 100. We have here 500 witnesses. Amen? Amen. Sabi ng iba, hallucination. Sabi ng mga psychology at psychiatrist, ang hallucination ng 500 witnesses ay mas malaki pang milagro kaysa sa resurrection. Imposible na mayroong 500 hallucinations both at the same time. At pare-pareho sila nang nakita. It is impossible. Amen? Amen. Paano mo papatunayan totoo, umuling pagkabuhay ng ating Panginoon? Mahirap. Katulad na sinabi ko, kung papatunayan mo resurrection na hindi totoo para pagbulaanan ang katotohanan ng Christian faith, magkakaroon ka ng matinding problema. Mas lalo kang mababaliw. Amen? Amen. Okay. Kaya naman, ang mga apostol ay nangaral, claiming, proving that they are eyewitnesses ng nangyari na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And they did so. Okay? Amen. Kaya nga, ang tapang nila dahil sa mga kanilang nasaksihan. Amen? Bakit ako magtakot mamatay? Nakita ko ang aking Panginoon na muling nabuhay. Amen. At ang kanyang katawan ay hindi namin basta makilala. Sabi sa book of John chapter 21, hindi nila makilala. Glorified body, mga kapatid. Katawang hindi mamamatay. Walang kahinaan at hindi bubulok kailanman. Yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang tapang ng mga apostol, naging bold sila sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa Book of Acts, maging ito man ay humantong sa kanilang martyrdom. Namatayan. Amen? Ngayon, question. Bakit sa lahat? Bakit hindi sa lahat? Bakit hindi siya sa lahat nagpakita? If it is true, bakit hindi sa lahat? Mga kapatid, dito papasok ang 5 solas. Dito papasok ang tulip. Dito papasok ang limited atonement. Ang chosen people. Okay? Tingnan natin ha. Sa Acts chapter 40, verse 41, Aklat ng mga Gawa, Acts 10. chapter 10, verse 40 hanggang 41. Sabi po ay ganito. Simulan po natin sa 38. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. 41. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Kuha niyo? Merong pinili. Merong pinili. Gagamitin natin ng example. Si Pablo. Bakit ganon? Bakit di siya nagpakita nagpakita sa lahat? May pinili kasi siya. Muli, gagamitin natin example si Paul. Si Pablo. Saul. Si Pablo, ang kanyang Hebrew name ay Saul. Ang kanyang Gentile name ay Paul. Kaya lahat ng Hudyo ang tawag sa kanya ay Saulo. At lahat ng Hintil, katulad ni Lucas at Timoteo, Pablo ang tawag sa kanya. Amen? Amen. Bakit Saul? Bakit Saulo? Siya po ay galing sa lipi ni Benjamin.
Sa lipi ni Benjamin, kinuha ang unang hari ng Israel. Ang pangalan ay Saulo. Doon po siya ipinangalan. Siya ay taga-Tarsis. Saul of Tarsus. Sino si Saul of Tarsus? Siya po ay proud skeptic. Okay? Siya ay papunta sa Damasco. Siya po ay papunta, habang siya ay nasa daan papunta sa Damasco, nagpakita sa kanyang Panginoon. Sabi rito, shown unusual grace. Bagamat siya ay proud skeptic, he was shown unusual grace by our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Katulad ng tinanggap ko, tinanggap nyo, at tinanggap ng mga manonood nating mga mananampalataya. Shown unusual grace. Irresistible grace, Elder Alex. Okay? Ito na po, dito po natin mabibigyan ng diin yung word na pinili. Because he was shown unusual grace, the irresistible grace, he did not reject the light. Amen. Nung nakita niya ang liwanag, narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ang sabi niya, Panginoon, sino po kayo? Ano ibig sabihin, mga kapatid? Sa heart niya, nagkaroon bigla ng conviction na ito ay ang Panginoon. Amen. Walang nagsabi sa kanya na ito ay Panginoon. Ang tanong niya, sino po kayo, Panginoon? At ang sabi ng ating Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. And the rest is history. Yun ang conversion ni Paul. He was chosen. Pinili siya. Katulad nung pag binasa po ninyo yung John chapter 5, verse 31 to 40, ang sabi ng Panginoon, gagawin niya ito para sa mga pinili niya. Hindi para sa lahat. Meron siya pinili. Amen? Amen. Katulad ng nangyari kay Paul. He was chosen. That is the reason why he did not reject the light. Sa baba po may nakasulat, Jewish leaders, they reject the light. Kaya hindi sa kanila nagpakita ang Panginoon. Why? Nakita na lahat. Pero na-reject nila. Bakit? They are not chosen. Walang conviction, walang bigat. Ang gusto nilang gawin, ang gusto lang nila. Matigas ang puso. Iba ang pusong ibibigay ng Diyos sa isang mananampalataya. Luluhod yan sa harap ng Panginoon kahit gaano katigas yan. Alam niyo mga kapatid sa Biblia, lahat ng pinakitaan ng Diyos ng kanyang power sa harap ng kanilang mukha. Ang sumunod na eksena, sila'y nakaharap na sa lupa, sa tindi ng takot. Amen? Katulad nito, he was shown unusual grace because he is chosen by God. May mga tao na wala lang sa kanila because they reject the light. Why? Hindi sila kasama sa pinili ng Diyos. Hindi nila maunawaan ang mga nangyari. Maunawaan man nila, hindi sila takot. Amen? Amen. Bakit hindi sila takot? Bakit hindi sila takot pupunta sa impyerno? Kasi para sila talaga doon. Amen? Amen. Dalawa lang naman ang klase ng taong pupunta sa impyerno. Isang hindi takot dahil para talaga sila doon. Isang takot at takot dahil alam nila pupunta sila doon. Amen? Pero tayo ay pinili. Katulad ni Paul, we are shown unusual grace by our Lord and Savior. Amen? The irresistibility of God's grace ang nakita ni Apostol Pablo. Amen? Amen. So yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakita sa lahat. Amen? Jewish leaders, they reject the light because they are not chosen by God. Pinatigas ng Diyos ang kanilang puso at pinapuro lang kanilang karunungan sa espiritual na katotohanan. Okay? Pang-apat na katibayan. Pang-apat na patunay. Una, yung patunay, yung umurong na bato. Kita natin yung mga sitwasyon doon, di ba? Yung mga question doon,
no? Nasagot natin at mas marami tayong tanong ngayon sa mga nagtatanong tungkol doon. Amen? Amen. Pagkatapos noon, napakita natin ang patunay ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng telang lino at panyo na ibinalo sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, napatunayan naman natin na totoo ang pagpapakita ng ating Panginoon sa mga apostol at doon sa 500 witnesses at kahuli-hulihan kay Apostol Pablo. Amen? Pang-apat, ano ang patunay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Kapanganakang muli. Born again experience. Kapanganakang muli. Ito mga kapatid, it is still existing and revolutionizing. Tama, Eder? Amen. Kasi hanggang ngayon, di ba? Pinagtatalunan. Meron eh. Meron. Yan ang patuloy na katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Patuloy na pinapatunayan ng ating Panginoon ang muli niyang pagkabuhay sa pamamagitan ng mga puso, mga kaluluwa na nako-convert sa pamamagitan ng awat habag siyempre ng ating Panginoon. Amen. Amen? Still existing and still revolutionizing. Amen? Born again experience. Again, born again is not a religion, it is an experience. It is a changed lives by the help of the Holy Spirit. Diba? It is a way of living. Again, Christianity. Yung pinost ko kanina, elder sa page. Ang sabi ko doon, Jesus Christ ministry ay patungkol sa kingdom of heaven and redemptive plan ng Diyos. Amen. However, Christianity is not about salvation. Christianity is about Christ, being Christ-likeness. Magiging katulad ni Kristo. Kasi ligtas ka na eh. Kaya lang, kaya ka buhay, dahil hindi pa tapos ang workmanship ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. He is the author, the finisher, and the perfecter of our life. Amen? Amen. Okay. So, kapanganakan muli, yan ang patunay, uling patunay ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Pag-aralan muna natin, sabi niya, si Mary Magdalene, inakalang ninakaw ang katawan ng Panginoon. Takot na takot siya. Halo-halo yung kanyang maramdaman, umiiyak, naguguluhan, nalilito, lahat ng pwedeng kausapin, lahat ng pwedeng pagmakaawaan, ginawa niya para lang mahanap ang katawan ng ating Panginoon. Si Juan at Pedro, hindi nila maunawaan ng una. Hindi nila maintindihan. Mga alagad, takot, depressed, confused. Si Tomas, depressed, doubtful. Nagdududa. Kung titignan natin, these people, katulad natin, they are totally depraved. Mahina. Katulad natin, may mga kakulangan. Hindi perfecto. Okay? Yan sila. But all of them were transformed into a bold witnesses of the resurrection and the gospel of Jesus Christ. Lahat sila, no, ay nabago, na-born again, no? Sila ay ginabayan, pinaalab ng Diyos ang kanilang puso para maging mga saksi ng muling pagkabuhay at ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesus. Plastic pag-transformation, no? Amen? Amen. Tingnan natin yung kahinaan nila kanina, si Magdalena, si John, Apostol, si Tomas. Katulad natin sila. Pero na born again, ganyan na. Sana kung tayo na born again, mga kapatid, ganyan din. Bold witness. Amen? Amen. Okay? John chapter 20 verse 30 to 31. John chapter 20 verse 30 to 31. Marami pang mga himbalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Praise the Lord. Conclusion?
ang ating pananampalataya ay pinagtitibay ng solidong historical facts. Yan ang ating letter A. Letter A, ang ating pananampalataya, yung Christian faith, ay pinapatunayan ng solidong historical facts. Nakatotohanan. Totoo. Maniwala ka, magtiwala ka, at magpahayag ka. Maniwala ka, tiwala ka, at magpahayag ka. Kung naniniwala ka, kung nagtitiwala ka, magpapahayag ka. Amen? Amen. B, ang ating pananampalataya sa ating tagapagligtas na si Jesus na muling binuhay ay nangangailangan ng pagsunod. Kung nananampalataya tayo sa ating tagapagligtas na muling binuhay o muling nabuhay mula sa kamatayan, kinakailangan at nangangailangan ito ng pagsunod. Ano pa? Pagtalikod sa kasalanan at pagsuko sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pag-ahari niya sa ating buhay. Amen. Maraming mga tao nagsasabi na nananampalataya sila kay Kristo. Tinanggap nila si Kristo, pero tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas lang at hindi Panginoon. Kailangan, pag tinanggap natin si Kristo, tayo ay tumanggap sa Kanya ng buong puso na siya ang magliligtas sa atin at niligtas nga niya tayo. Dahil niligtas siya tayo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan, siya na ang ating master ngayon. At kung siya na ang ating master, ang ating Lord, dapat siya ang nasusunod sa ating buhay, dapat siya ang naghahari ng pamantayan natin, dapat ang aral ng ating Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Amen? Amen. Dapat naghahari siya sa ating buhay. C. Ating tandaan na ang pagiging mahina kung minsan ng ating pananampalataya ay hindi nangangahulugang tatalikuran at pababayaan niya tayo. Hindi porket nanghihina tayo, tatalikuran at pababayaan niya tayo. Amen? Tatandaan niyo ba Amen. nung sinabi ni Jesus Christ kay Peter kung ilang beses dapat papatawarin ng kanyang kapatid na nagkasala? 70 times 7. Ang sabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan niya po yung ayong pananampalataya, nanghihina. Okay? Nung si Kristo ay lumakad sa tubig, multo, sabi nila. Sabi ni Kristo, hindi, ako ito. Sabi ni Peter, Panginoon, kung kayo po talaga yan, hayaan po ninyo ako makalapit sa inyo. Halika, pumarinig ka. Nung si Pedro ay naglalakad na, humangin ng malakas, natakot siya at siya'y lumubog. Panginoon, niligtas niyo po ako. Sabi ng Panginoon, napakahina ng pananampalataya mo. Pero ito ba ang dahilan para bitawan sila ng Panginoon? Hindi. So John chapter 30, ipinakita ron, verse 1 and 2, sinabi ron na mahal niya ang kanyang mga apostol hanggang sa huli. Amen. At ang Panginoon na nagmahal sa kanila ay ang kaparehong Panginoon at Diyos na nagmamahal sa atin hanggang sa huli. Amen. Amen? Sabi rito, hindi na nangungulugang tatalikuran at pababayaan niya tayo kung tayo pinanghihinaan. Bagkus, buong pagmamalasakit at pagmamahal niya tayo aakayin sa malalim na pagkaunawa at malakas na pananampalataya sa tulong siyempre ng habag, biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 Hindi niya tayo pababayaan ng hihina. Palalakasin niya ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. D. Ang pinakamatibay at pisikal na patunay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay ang pagkabuhay ng ating bagong pagkatao. Amen. Okay? Pinakamatibay na pisikal, nakikita, nahahawakan, pinakamatibay na pisikal na ebidensya, katibayan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagkabuhay ng ating bagong pagkatao. Yung na-born again na Brother Blitz, yung na-born again na Elder Alex, yan ang patunay na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Still existing and still revolutionizing, Elder. Amen. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay malaya na mula sa kasalanan at bago. Amen. John chapter 21 verse 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat
sa palagay ko ay hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusura. Amen. Marami pang ginawa ang Panginoon, pero sapat na ang mga patunay na ito upang patunayan na siya'y muling nabuhay mula sa kamatayan sa krus dahil sa kasalanan ko at kasalanan mo. At dahil sa kamatayan iyon, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. At syempre, sa pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kung saan ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang isa sa mga pinakamahalagang turo at aral na dapat naming matutunan. Ang dahilan kung bakit kami nagpupuri sa iyo, Panginoon, ang muling pagkabuhay mo, Panginoon, mula sa kamatayan. Ito ang katibayan na kami napatawad na. Sabi mo sa iyong mga salita, doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Na may kahulugan, Panginoon, sa salitang Griego, paid it all. Binayaran mo po lahat, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan. At ipinakita mo, Panginoon, at pagmamahal mo, nung ikaw ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Habang po kami ay may hina pa at hindi maunawaan ang iyong mga nagawa. Ganun po man, Panginoon, salamat po na ipinaliwanag mo sa amin, ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. Dalahin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na nanonood sa kanilang mga bahay. Nawa, Panginoon, mapuksan ang kanilang isip at magkaroon ng mapagkumbabang puso. Makalangit na karunungan ang dalangin namin, Panginoon, para sa kanila. Upang sila man din, Panginoon, na nakakarinig nito, matanggap ang pag-asang aming natanggap sa pamamagitan ng pag-aaral namin sa iyong mga salita. Dalahin ko, Panginoon, ang aming pinagdadaanan sa mga nagdaang araw ay hindi na magtagal upang kami po, Panginoon, ay sama-samang mananalangin, aawit at mananambahan sa iyo. Salamat, Panginoon. Dalahin ko rin, Panginoon, ang mga kapitbahayan na nakakarinig, Panginoon, ang mensaheng ito. Katapos po sana, Panginoon, ang pandemic crisis na aming kinakaharap, dalihin mo po sila rito upang kasama po namin sila sa pagsamba, pag-awit at pagsigaw ng pangalan mo na ikaw ang aming Diyos, ang aming inaasahang pag-asa na magliligtas sa amin sa lahat, Panginoon. Salamat o Diyos, sa iyo namin pinagkakataas, sa iyo namin pinagkakatiwala, lahat-lahat pati ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Brother Simon. Napakaganda ng naging kapaliwanagan. So mga kapatid, ito po ay sinasabi ko sa inyo kanina na sa sandaling ito ay naipaliwanag sa atin ang kabuuan ng lesson 6. Napakaganda, di po ba? Nakita natin kung gaano tayo kamahal natin, Panginoon. Hindi siya nagdadalawang isip. Wala ano pa mang pag-alilangan. Pag minahal tayo ng Panginoon at minahal ka ng Panginoon, asahan mo, walang katapusan pa pa. Ganyan magmahal natin, Panginoon. Kaya wala namang dahilan, di ba? Lagi ko sa panalangin natin, walang dahilan para hindi natin sundin natin, Panginoon. Walang dahilan para hindi natin mahalin ang ating Diyos. Kasi binigay niya ang pinakamalaking kadahilan, ang pinakamagandang kadahilan, yung pag-ibig niya na kailanman hindi magmamaling, kailanman hindi mawawala. Yan ang kanyang nasa sa loob. Di po ba, mga kapatid? Napakaganda. So sa mga susunod pa po mga aralin natin, mga kapatid, hanggat meron tayong lockdown, patuloy po kaming maghahatid sa inyo ng mga makapagpapalakas ng ating physical na pamumuhay, physical na pagkatao, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang magdilibang sa atin, mag-aalis sa atin sa mga kaisipan na samot-sanging kaisipan. Lalo sa panahon ngayon, nangyayari, COVID nito, itong pandemic nito, ang nasa isip ng tao kung paano makakaalis sa gutom, kung paano mapapagtagumpayan ang gutom, kung paano kikita ng pera, hindi nila maisip o mabos maisip yung iba na ang dapat nilang lapitan, dapat nilang hingan ng tulong, ay ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung malalaman lamang po sana na ating mga kapatid na yan, na tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay
o lumutas ng suliraning kanilang kinakarap ngayon. Siguro marahil lahat sila ngayon nakapugot sa harapan natin. Purihin natin ating Panginoon, sambahin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. Huwag na po tayong magtago pa ng anumang lihim ng kasalanan sa ating puso. Ilabas na natin to. Alisin na natin sa puso natin yung mapagkain-pakis tayo Masungit tayo. Kasalanan, ayaw pa natin palapasin. Alisin na natin yan. Para pagmamahal ng ating Panginoon, kailanman hindi na magmamahal sa atin. Ganun din ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dapat natin mahalin ang ating Diyos na higit pa sa ating buhay. Tandaan natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po. At bago po tayo tuloy ang magkahiwa-hiwalay sa hapon ito, tayo po muling manalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Manaming Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon. Katagal na babanggit lang namin mula sa aming puso, Panginoon Pati. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa lahat ng patnubay mo sa amin, sa lahat ng provision mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng kami po ay nasa kalagayan, hindi namin tiyak kung ano aming kahinatnan. Nandiyan ka para kami tulungan. Nandiyan ka para kami aluin. Ikaw ang nagko-comfort sa amin sa kabila ng aming kalungkutan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa aming Panginoon. Purihin ang pangalan mo, dakila naman. Salamat po. Nawa, Panginoon, habang kami po ay narito sa gitna ng pandemic na ito, dalangin po namin, Panginoon, maging aming mga kapatid na nasa ibayong dagat. Ang aming pong puti, Pastor Ernie, na kahit anong oras, madaling araw, sa gabi, ang niisip na kami, Panginoon, pagmamahal niya sa amin. Hindi siya nagkukunwari. Lagi siya tumatawad, lagi siya aalala sa amin, kami lahat, mga kapatid na namin po. Alam niya, kumakain pa kami, pagkain pa kami, lahat, nasa isip niya. Dalangin namin, tulungan mo po, pastor namin po, maging aming kapatid na Sister Mary. Siya po, Panginoon, magabay sa amin, pastor, para magkaroon ng lakas na loob. Amen. Si pastor po, nagbibigay ng lakas na loob sa amin dito. Nakabila ng malayo, magkalayo kami, Panginoon. Ang lagi niya banggit, kumusta kayo dyan? Ano ko sa inyo, nag-aalala ko sa inyo. Naalala kami ng pastor namin, Panginoon. Kaya sarili na di man sinabing naalala niya. Panginoon, tulungan mo po sila. Tulungan mo po, pastor namin ito. Na ang tali na sa isip langan. Maparangal lang ka. Amen. Salamat, Panginoon, sa buhay na kami, pastor na ito. Sister Mary, ang mga kapatid namin nasa ibayong dagat, Brother Noel, Sister Elsa, Panginoon, na bibigay lakas din sa amin dito. Amen. Puro pangungumusta, kalagayan namin, Panginoon. Hindi nila sinasabi, kalungkutan nila nadarama doon. Ang naalala nila yung kalagayan namin. Pagpalain po sila, Panginoon. Bigyan po sa nila, Panginoon, pagmamahal na ibinibigay po sa amin dito. Amen. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa aking mga kapatid na nanonood kayo, sambahin natin ang Diyos na higit pa sa ating buhay, higit pa sa ating pangkakayanan. Purihin po. Salamat po, Panginoon. Ito po aming sama-sama dalangin. At pagpapahala mula sa iyo, Panginoon. Nataos pusong salamat sa napakabuti mo pangalan mo. Salamat po. And we pray this, Lord, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen.